Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin, 1 minuto makalipas po ika-5 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Abby Valdez mula naman sa Dallas, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na po natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Maaaring kinundina ng Makabayan Black Lawmakers ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kabilaan nila sa komisyon ng walang quorum at walang halos anumang maipakitang bunga ng pag-iral nito. Git pa ng mga mambabatas mula sa simula hanggang sa dulo, palabas lang ang ICI. Hindi rin nila ito binuo upang imbestigahan ang matinding korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, kundi dinisenyo upang magpakita umano ng ilusyon ng accountability o pananagutan habang pinoprotektahan ang mga tunay na responsable sa pandarambong ng bilyong-bilyong pisong halaga ng salapi ng mga mamamayan. Hataw Balita ngayon. Nakabalik na ng Pilipinas si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kahapon ng umaga January 18. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigrations, sakay si Bonoan ng China Airlines mula Taipei, Taiwan at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala, nahaharap ngayon si Bonoan sa mga panibagong aligasyon na may kinalaman sa mga irregularidad sa flood control projects ng ahensyang dati niyang pinamumunuan. Nitong nakaraang linggo isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson na sinadya umano ni Bonoan na manipulahin ang mga grid coordinates ng ilang ghost flood control projects na nakatala sa sumbong sa Pangulo website. Hataw Balita ngayon. Nais ni Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri na gawin na lang sa March 30 ngayong taon ang botohan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nakapalob ito sa Senate Bill 1586 na layong amyendahan ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Ayon kay Zubiri, nais niyang makaboto na ng kanilang sariling mga leader, ang Bangsamoro people. Hataw Balita ngayon. Kakailanganin ng 10 taon para sa mga reforma sa edukasyon ng Pilipinas ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Inihayag ito ni EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis sa isang panayam kahapon. Bunsod niya ito ng malalim na problemang naipon sa sektor ng edukasyon. Sa loob niya ng 2 taon, inaasahan nilang ipatutupad ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skill Development Authority ang kanilang mga rekomendasyon para sa gagawing reforma. Hataw Balita ngayon. Naipa-deport na pabalik na ang kanyang bansa ang Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky nitong weekend. Isinakay ito sa isang flight direkta pabalik ng Russia. Naaresto ang dayuhan noong Abril ng nakaraang taon matapos mag-viral sa social media dahil sa panghaharas ng mga Pilipino, partikular na sa Bonifacio Global City. Nire-record dito ang kanyang sarili habang gumagawa ng prank, nagnakaw ng mga gamit at ng agaw ng tricycle. Namamahiya din ito ng mga Pilipino. Bago i-deport, dumaan muna ito sa inquest proceedings kung saan inamin nito ang kanyang mga illegal na ginawa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, kasama na ito sa blacklisted pagkatapos i-deport. Hataw Balita ngayon.
Nasa higit 8.4 million pesos na nahalagaan ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa DSWD, sa ngayon ay minomonitor nila ang kondisyon ng nasa higit 1,000 mga pamilya o higit 4,000 mga individual. Namahagi ang DSWD ng family food packs sa mga apektadong residente na nasa evacuation sites. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang maglabas ng bagong department order ang Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan ito ang magiging batayan nila bago magsagawa ng road reblocking sa isang kalsada. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa bagong kautusan may susundin silang checklist bago isailalim sa road reblocking ang isang kalsada. Dahil sa ilalabas na bagong rules, hindi na anya mauulit ang mga insidente kung saan ginigiba ang isang kalsada na hindi pa naman sira. Why I asked a question, bakit nyo giniriblock? Bago. Sabi sa akin, sir, sira yan sa ilalim. Ang sabi ko, paano mo nalaman may x-ray vision ka ba? Yun ang sagot ko sa kanila. Kasi if there is no visual sign sa taas, in all likelihood, walang problema yun sa ilalim. Pero nga, in the past years, kahit na klarong-klaro na bagos, hindi naman sira, giniriblock. Sa bagong guidelines natin, we required yung certain width ng cracks na ito sobrang lagpas na. And then we also have yung sa settlement, which is ito, ang laki na rin. Hataw Balita ngayon. Samantala, ipinagutos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang agarang pagsasaayos ng Mauka Bridge sa Camarines Sur. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, delikado ang tulay sa mga motorista at residenteng dumadaan. Sa kanyang personal na pag-iinspeksyon sa tulay, napamura pa ang kalihim nang umuga ang tulay matapos dumaan ang isang malaking truck na may kargang mga bakal papuntang Bicol. Paano kung nagsabay na yung laking sakyan? Isa pa lang yun. Hataw Balita ngayon. Epektibo na simula bukas January 20 ang dagdag singil sa toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa NLEX Corporation, 6 na piso ang madadagdag sa open system ng toll habang 26 centavos per kilometer naman sa closed system. Ibig sabihin ito ang mga class vehicle na bibiyahe sa buong NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat City ay madadagdagan ng 24 pesos. 60 pesos naman sa Class 2 vehicles at 72 pesos sa Class 3 vehicles. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ang pagkakaroon ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes, January 20. Batay po sa projection ng Oil Industry Management Bureau, posibleng madagdagan ng 60 centavos per liter ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 35 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang piso sa kada litro ng kerosene. Tuwing Martes, nagpapatupad ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Abby Valdez mula sa Dallas, Texas, USA. Sa pagpasok ng taong 2026, inaasahang mas magiging maingat at mapili ang mga employer sa bansang Singapore sa pagpili ng kanilang mga empleyado. Ayon sa mga analysts, mas marami ang mga contract-based work at mga applicant na may specific skills ang mas posibleng mapili o ma-hire. Ito ang humahataw na balita ni Ara Dagdag. Nananatiling matatag ang job market dito sa Singapore nitong nagdaang 2025. Ngunit sa pagpasok ng 2026, ayon sa mga analysts, asahang haharap na mas maingat na hiring market ang mga naghahanap ng trabaho sa bansa. Ayon sa kanilang pagsusuri sa kalagayan ng trabaho ngayong 2026, asahan na selective at skill-based ang magiging batayan sa pagpili ng karamihang employer sa mga aplikante sa trabaho.
Gayon din, asahan na mas gugustuhin nila ang mga contractual na posisyon upang makatipid sa gastusin. Lumago ng 4.8% ang ekonomiya ng Singapore noong 2025 at ito ay higit sa kanilang inaasahan. Ayon kay Ms. Lynn Del Tio, Country Manager ng Manpower Group Singapore, bagamat ito ay senyales ng paglago ng overall economic health ng bansa, ang kumpiyansa sa pagkuha ng empleyado sa taong ito ay naapektuhan pa rin ng geopolitical tensions, inflationary pressures at supply chain risk. Ayon pa kay Ms. Tio, ang pagpili ng empleyado ay maaaring ma-focus sa skills at kaalaman ng digitalizations at structural transformation. Natuklasan sa survey ng Manpower Group na isinasagawa humigit kumulang na 500 employer, ang net employment outlook ay nasa 15% para sa unang quarter ng 2026, ang pinakamababa mula pa noong unang quarter ng 2022. Sa kabila nito, hindi pa rin kailangan mangamba ng mga naghahanap ng trabaho dahil marami pa ring industriya ang nangangailangan ng talento ayon sa mga eksperto. Ayon kay Mr. Nilay Kandawal, Senior Managing Director ng Michael Page sa Singapore at India, mas matindi ang pagtutok sa mga tungkuling direktang sumusuporta sa paglago at pagbabago, at ito ay sa sektor ng AI-linked manufacturing, finance, healthcare at critical infrastructure. Ay dagdag, humahataw sa balita ngayon. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga kiwi sa Australia mula sa New Zealand para sa mas maayos at mataas na sahod, marami ang nahihirapan dahil sa kakulangan sa paghahanda bago ang kanilang paglipat. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Ilang community organizations sa Australia ang nag-ulat ng pagtaas ng bilang ng mga New Zealanders na humihingi ng tulong matapos makapag-adjust sa buhay roon. Kabilang sa mga problema ang kawalan ng matitirahan, hindi regular na kita, at limitadong access sa government assistance, lalo na para sa mga nasa casual work status. Karamihan sa mga Kiwi ay pumapasok sa Australia gamit ang special category visa na nagpapahintulot ng pagpapanatili, ngunit hindi nabibigyan ng buong access sa mga benepisyo gaya ng unemployment payments, housing support at disability assistance. Mas naging mahigpit ang sitwasyon matapos ipatupad ng Queensland Government noong nakaraang taon, 2025, ang policy na naglilimita sa housing aid para sa mga non-citizen. Sa kabila nito, patuloy ang pagtaas ng migrasyon. Tinatayang mahigit 73,000 New Zealanders ang umalis ng bansa sa loob ng isang taon. Mula Agosto 2025, halos 58% ang pumiling umalis dahil sa mataas na kita patungong Australia. Sa ilang matitinding kaso, may mga napipilitang bumalik sa New Zealand. Tinutulungan naman ng NCC o Nerang Neighborhood Center ang mga apektadong Kiwi sa pag-aayos ng kanilang biyahe pabalik ng bansa. Payo ng mga organisasyong tumutulong. Ang sino mang may planong lumipat, tiyaking may sapat na ipon, malinaw na plano at sapat na kaalaman sa mga patakaran bago magdesisyong lumipat ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong katao ang nagtipon sa lansangan ng Nuuk, ang kabisera ng Greenland, upang tutulan ang umano'y hangarin ni US President Trump na sakupin ang kanilang bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Denmark. Ayon sa mga opisyal ng bansa, ito ang pinakamalaking kilos protesta na naitala sa kasaysayan ng Greenland. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Bitbit ang mga placard at watawat ng Greenland. Libo-libong Greenlander ang nagmarcha noong Sabado sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland. Ito ay para tutulan ang hayagang interes ni US President Donald Trump na ang kinin ng Greenland isang Arctic nation na may sariling gobyerno ngunit nasa ilalim ng pamumuno ng Denmark. Iwinagayway ng mga nagprotesta ang panawagang Greenland is not for sale bilang depensa para sa kanilang kasarinlan at kultura.
Naganap ang protesta pagkatapos i-anunsyo ni President Trump ang pagpapataw ng karagdagang 10% na taripa sa mga produkto mula sa 8 bansa sa Europa, kabilang ang Denmark, Sweden at Germany dahil sa kanilang pagtutol sa planong pagbili ng Estados Unidos sa Greenland. Ayon kay Trump, maaaring itaas ang taripa sa 25% hanggang sa makamit ang anyay kompleto at ganap na pagbili sa Greenland. Itinuturing naman ng mga otoridad ang kilos protesta bilang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Umabot ito sa halos ika-4 na bahagi ng buong populasyon ng Nuuk. Nagkaroon naman ng mga solidarity rally sa Copenhagen, Denmark at sa Nunavut sa Canada. Mariing kinundinan ng mga nagprotesta ang banta ng Estados Unidos at iginiit na hindi ipinagbibili ang maliliit na bansa. Nanawagan din ng mga protester sa pagkakaisa ng Europa laban sa anumang uri ng pananakot. Samantala, nanindigan si President Trump sa kanyang posisyon sa kabila ng matinding pagtutol mula sa Europa, tatalikuran ang naturang ambisyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang planong pagbili sa Greenland para sa pambansang seguridad ng Estados Unidos at iginiit na matutuloy ang pagbili, gustuhin man o hindi, ng Europa. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Ihayag ni US President Trump na magpapataw ang Estados Unidos ng mga taripa sa bansa na nagpadala ng tropa sa Greenland, isang hakbang na lalong nagpapainit sa alitan sa pagitan ng US at mga kakampi nito sa Europa kaugnay ng tangkang kunin ang teritoryo ng Denmark. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Ayon kay Trump, magpapataw ang US ng 10% taripa sa lahat ng inaangkat na produkto mula sa mga bansang kasali simula Pebrero 1 at itataas ito sa 25% sa Hunyo. Maliban na lamang kung may maganap na kasunduan para sa kumpleto at ganap na pagbili ng Greenland. Pinutulan ng Denmark at Greenland ang anumang pag-takeover habang nagbabala ang mga opisyal ng Europa na ang banta ng taripa at pagkamkam ng teritoryo ay maaaring magdulot ng malalim na bitak sa NATO at magbukas ng mapanganib na presidente sa internasyonal na relasyon. Samantala, kinondena ng mga lider ng European Union ang pahayag ni Trump. Nagpulong para sa posibleng tugon at binigyang diin na ang soberanya at teritorial na integridad ay batayang prinsipyo ng internasyonal na batas, habang patuloy naman ang mga protesta sa Denmark at Greenland laban sa anumang pag-aangkin ng US sa isla. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon. Tinawag ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang relasyon nito sa China na New Strategic Partnership. Ito ay matapos ang muling pagbisita ng Canadian leader sa China sa loob ng 8 taon. Ito ang humahataw na balita ni Emerald Roca. Sa kanyang talumpati sa Great Hall of the People sa Beijing, sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney kay Chinese President Xi Jinping na makakagawa sila ng magandang relasyon para sa kasalukuyang mundo. Aniya, magiging pundasyon ng kanilang bagong strategic partnership ang pakikipag-ugnayan at kooperasyon ukol sa mga oportunidad sa agrikultura, energy at finance. Unang inanunsyo ni Prime Minister Carney noong Biyernes na napagkasundoan na ng dalawang bansa ang isang preliminary trade deal na naglalayong mabawasan ang taripa at makapag-import ng 49,000 electric vehicles sa mas magandang tariff rates. Napagkasundoan din sa pagbisita ni Prime Minister Carney ang kooperasyon ng dalawang bansa sa clean energy at fossil fuels. Dahil dito, makapag-i-import ang Canada ng mas maraming clean energy technology at mapapataasan ang Canadian fossil fuel exports sa China. Nagkaroon din ng mga usapan ukol sa forestry, culture at tourism. Sinabi naman ni President Xi na ang matatag na pag-unlad ng relasyon ng China at Canada ay upang mapunan ang common interest ng parehong bansa. Aniya, natutuwa siyang maibalik muli ang kooperasyon sa pagitan ng kani-kanilang mga bansa. Nakipag-usap din ang Prime Minister ng Canada kay Li Jiang, ang Premier ng China, upang makipag-ugnayan sa mga business leader ng bansa. Emerald Roca, humahataw sa balita ngayon.
Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa kaagarang pag-aangkat ng kuryente at mga kagamitan mula sa mga kaalyado nito upang masolusyonan ang energy crisis sa bansa. State of emergency idineklara na. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Apektado ang libu-libong mamamayan ng Ukraine dahil sa malawakang power outage matapos masira sa matinding pag-atake ng Russia sa energy infrastructure nito. Dahil sa malaking epekto ng pag-atake at matinding lamig ng panahon, nagdeklara na si President Volodymyr Zelensky ng state of emergency. Nanawagan din ito ng agarang pag-aangkat ng kuryente at mga kagamitan sa mga kaalyadong bansa para mabilis na masolusyonan ang krisis. At upang mapanatili ang limitadong supply ng kuryente, nagpatupad ng power cuts at iba pang hakbang ang Pangulo. Kinundi na rin ito ang Russia sa hindi makataong pag-atake sa mga sibilyan sa gitna ng matinding winter. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Tumama ang isang snow bomb sa New York na nagbunsod ng paglalabas ng mga agarang babala sa panahon dahil sa matinding pagbuhos ng niebe at malakas na hangin. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Apektado Naglabas ang National Weather Service ng babala noong Sabado dahil sa inaasahang pagbagsak ng nasa 2 hanggang 4 na pulgada ng niebe sa New York at New Jersey. Tinuturo ng ahensya ang isang quick-moving low-pressure system bilang dahilan ng naipong snowfall sa ilang bahagi sa silangan ng bansa. Nagbabala ang NWS ng ilang pulgada ng bumagsak na snow ay lilikha ng mapanganib na kondisyon sa paglalakbay kagaya ng madulas na kondisyon ng kalsada. Nakakita ng mga warnings ang New Jersey at Western Passaic County at ang orange at Putnam County sa New York habang isang winter weather advisory ang itinaas sa Lower Hudson Valley at ilang bahagi ng Northeast New Jersey. Nagpadala naman ng mga kadagdagang babala ang NWS sa Albany, New York sa mga driver sa pamamagitan ng paghahanda ng mga sasakyan para sa winter at magdala ng emergency supply kit. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Available na for release ang newly arrived e-passport sa Philippine Embassy sa Egypt. Samantala, magsasagawa naman ng consular mission sa Paramaribo, Suriname mula February 14 hanggang 15. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Naglabas ng anunsyo ang Philippine Embassy sa Malaysia. Nangangailangan ng pasuguan ng archivist under contract of service para sa Centro Rizal Library. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng new requirements sa kualalumpur.pe at dfa.gov.ph. Para sa kompletong impormasyon hinggil sa qualifications at requirements, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/ph in Malaysia. Samantala, ready na for release ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Sa mga nais mag-claim ng inyong mga passports, mag-secure lamang ng appointment sa bit.ly/CairoPE appointment. Maaari namang makitang listahan ng available passport for release sa bit.ly/CairoPE release PPT. Magsasagawa naman ng consular mission sa Paramaribo, Suriname mula February 14 hanggang 15 sa Philippine Honorary Consulate. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob ay ang passport renewal, civil registration at affidavit. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page sa Philippine Embassy sa Brazil sa facebook.com/PH in Brazil. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Nakakaranas ng malawakang pagbaha ang nasa mahigit 80 lugar sa mga lalawigan ng Camarines Sur at Sorsogon dahil sa malakas na buhos ng ulan dala ng pananalasa ng Bagyong Ada sa Bicol Region nitong weekend. Itong humahataw na balita ni Jerry Galicia. Binaha ang malaking bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur bunsod ng epekto ng pananalasa ng Bagyong Ada
nitong weekend sa Bicol Region. Batay sa tala ng Office of Civil Defense o OCD Bicol, nasa 76 na lugar sa 15 munisipalidad at syudad sa probinsya ng Camarines Sur ang nakaranas ng pagbaha. Inapawan ng tubig baha ang Kararayan-Pacol Road sa sitio sa Lungigi sa Barangay Kararayan at sitio Pasto sa Zone 5 sa syudad ng Naga. Nagmistulang ilog naman ang Julian Meliton Elementary School sa Barangay Concepcion, Pequeña sa Naga City. Nasira ang mga kagamitang gaya ng upuan at mga textbook ng pasukin ng baha ang mga silid-aralana. Hindi na halos madaan ng mga motorista ang nasabing mga kalsada dahil sa taas ng tubig baha. Malakas na agos ng tubig baha naman ang bumungad sa mga residente sa Barangay Minoro sa bayan ng San Jose, bunso ng walang tigil na pag-ulan. Wala namang makatawid na anumang klase ng sasakyan sa binahang Sob-ong Spillway sa Barangay Del Pilar sa bayan ng Gatchitourena. 7 lugar naman sa 3 bayan ang binaha sa lalawigan ng Sorsogon, dulot pa rin ng walang tigil na pag-ulan. Hanggang tuhod na tubig baha ang naranasan ng mga residente sa Barangay Biriran sa bayan ng Hubana. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Umuuwi na ang ilang residente na nasa loob ng 7 hanggang 8 kilometrong extended danger zone ng Bulkang Mayon na naapektuhan ng bagyong Ada na nagdulot ng pagbaha at pinsala sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Albay. Para po sa detalye ng balita, si Ryan Salatandol, humahataw live. Magandang umaga, Ryan. Kamusta na ang panahon ngayon dyan sa Albay? Yes, amigo, magandang umaga. Matapos nga naduanan ng bagyong Ada itong probinsya ng Albay, ay bumuti na ulit ang kalagayan ng panahon dito sa probinsya. Amigo, nag-abiso na ang lokal na pamahalaan ng Albay ng pagpapauwi ng mga residenteng sakop ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos lumikas dahil sa bagyong Ada na dumaan sa Bicol Region. Kabilang sa mga nagdecamp na evacuation mula sa mga bayan ng Ginubatan, Daraga, Santo Domingo na sakop ng EDC. Gayon din ang ibang mga bayan na nagpalikas dahil sa flood-prone at landslide-prone area. Sa Ginubatan, Albay, agad na nagsagawa ng clearing operation sa Barangay Masarawag na nagkaroon ng pagbaha na may kasamang buhangin at mga bato galing sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOX, ito ay ang mga old deposit ng lahar galing sa bulkan. Sa Barangay Inarado naman sa Daraga, Albay, hindi nadaanan kahapon ng spillway sa lugar dahil sa baha. Nagkaroon ng landslide sa Barangay Lourdes sa bayan ng Tiwi. Nagkaroon din ng mga pagbaha na naranasan sa bayan ng Pulangi at Libon dito sa Albay. Umapaw din ang Balasbas Spillway sa bayan ng Manito habang nasira din ang mga bamboo bridge na nag-uugnay sa Barangay Kawit at Barangay Itba dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa ngayon, amigo, ay pagkatapos na dumaan dito ng bagyong Ada sa probinsya ng Albay, ay nakita ulit natin itong banaag ng Bulkang Mayon at nagpapatuloy ang mataas na aktibidad nito. Sa katunayan, amigo, nakapagtala pa rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX ng 234 na rockfall events dito sa Bulkang Mayon at nagkaroon din, nakapagtala din ng PHIVOX ng 48 na pag-agos nitong pyroclastic density current dito sa Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, amigo. Ibig bang sabihin, Ryan, na wala nang banta ng lahar ngayon dyan sa Albay? Amigo, sa ngayon na walang pag-ulan, meron pa ring mga banta ng lahar kung sakali na tuloy-tuloy itong pag-agos, itong pyroclastic density current dito sa Bulkang Mayon. Lalo't higit doon sa mga lugar kung saan nandito sa palibot ng Bulkang Mayon, nasa 6 kilometer permanent danger zone. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOX yung banta ng anumang panganib, lalo't higit kung bigla ang pumutok itong Bulkang Mayon. Amigo. Oo, Ryan, ibig sabihin yung nasa 7 to 8 kilometer danger o radius ay nag-uuwian na. Papaano naman yung nandun sa 6 kilometer danger zone, Ryan? Nananatili pa rin ba sila sa mga evacuation center hanggang ngayon?
amigo, itong mahigit 4,000 na mga evacuees na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, hindi sila kasama doon sa mga pinapauwi ngayon ng lokal na pamahalaan na nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone. Kasi amigo, pag tinaas ang alert level 3, automatic na lilikas itong mga nasa 6 kilometer permanent danger zone. Ngayon naman amigo, pagka tumaas ang aktibidad pa ng bulkan at itaas itong alert level 4 dito sa Bulkang Mayon, mapipilitan ng lokal na pamahalaan ng Albay na isabay na itong 7 to 8 kilometer extended danger zone dahil sa panganib nitong biglaan o malakas na pagputok nitong Bulkang Mayon, amigo. Ryan, kamusta yung mga evacuees natin na nasa mga evacuation center? Ano ang sitwasyon nila ngayon doon? Nasusuplayan pa rin ba ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga pangangailangan? Yes amigo, tuloy-tuloy nga itong pamimigay ng mga relief packs at ng mga hot meals, ng mga pagkain dito sa ating mga evacuees. Kasi amigo, nung pumunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian dito sa probinsya ng Albay, inayos niya itong pagkakasunod-sunod nitong pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nagkaroon sila ng hatian, unang mamimigay itong DSWD ng 15 days din sa lokal na pamahalaan, 15 days din doon sa barangay at iikot yun amigo sa kanila para tuloy-tuloy yung supply ng mga tulong o ayuda dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng evacuation centers dito sa probinsya ng Albay, amigo. Huli na lang Ryan, meron bang gustong maiparating ang ating mga apektadong residente dyan at maging ang lokal na pamahalaan? Meron ba silang panawagan sa ating national government, Ryan? Yes amigo, bagamat yung supply ng pagkain sa kanila ay tuloy-tuloy, meron pa rin silang mga panawagan sa lokal na pamahalaan. Kagaya ng mga palikuran na ginagamit, hindi naiiwasan kasi libo-libo na mga tao ang naka-stay doon sa isang lugar. Hindi naiiwasan na magkulang yung mga palikuran at yung iba pang mga pangangailangan nila sa evacuation centers, kagaya nung siksikan doon sa mga napuntahan naming lugar. Kaya naman yung iba amigo, kagaya dito sa may Santo Domingo Albay, nagtatayo sila ng mga kubol dahil ayaw nilang makasiksik pa o doon sa madaming lugar, ayaw na nilang makipagkumpulan doon sa lugar na yon. Kaya nagtatayo sila ng kanilang mga sariling kubol. Doon naman sa Malilipot Albay, amigo, nagtayo din ng DSWD ng temporary shelters para sa ating mga kababayan dahil overcrowded na din yung evacuation sa San Jose, sa barangay San Jose Elementary School dito sa Malilipot Albay, amigo. O yun nga Ryan, no? Dapat madagdagan ng matutuluyan itong ating mga evacuee kung nagsisiksikan na at nagkukumpulan na sa isang lugar. Sa pangadyan, yung mga bata na meron ba tayong napapabalita dyan na mga nagkakasakit na o maayos naman ang kanilang kalagayan, Ryan? Yes amigo, yung mga bata nga dito sa mga evacuation center, isa din yon sa mga panawagan ng mga magulang kasi yung mga flooring doon sa evacuation center masyadong malamig at nanghihingi sila ng mga sapin sa likod para naman matugunan ito. Kasi sabi ng mga evacuees, nagkakasakit na o nagkakaroon na ng ubo, sipon yung mga bata na nasa evacuation center dito sa probinsya ng Albay, amigo. Right, maraming salamat Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita ngayon. Mga biyahero na stranded sa Matnog Port nangangambang malugi dahil sa nasisirang pangarga patungong Visayas at Mindanao. Si Resty Gosmo humahataw. Nangangamba na ang ilang mga biyahero na nasa Matnog Port matapos ang ilang araw na pagkabinbin sa pantalan. Si Angelo na patungo sanang Tacloban, labis na ang pag-aalala dahil sa pabulok nitong mga dalang gulay na kamatis, pechay at sibuyas. Anya,
Halos isang linggo na silang stranded sa Matnog Port. Sana maging salitan na lang po yung pagsakay sa barko, kung ano po yung pwedeng gawin. Kasi yung 4 na araw po na yon, gabi, umaga, tanghali, umaambon o uminto, hindi mo naman po namin masasabi na hindi namin bubuksan yung wing van namin o yung takip ng truck namin para makasingaw. Kung nagpasingaw po kami na ambunan, doon po nag-uumpisa yung pagkasira ng sibuyas namin, mga gulay. Ganito rin kung mag-alala si Mang Waldi. Kasi yung ibang kasamaan namin dyan, yung mga nauna nung 14, medyo yung ibang gulay nila may lusaw na eh. Kaya yung iba, nagbenta na rin. Hiling naman ni Mang Roy Makinyana na may-ari ng mga perishable goods, gawing prioridad ang mga katulad nila. Kung akong tatanungin sir, ang dapat talaga din para mabilis ang biyahe, transport ng mga goods, tulay dapat talaga. Number 1 dyan. Kasi ganitong may bagyo, paano kang tatawid kung ganyan may bagyo? Pending lahat. Tapos unahin nila yung bus, mga light vehicle at tao daw. Kesa sa perishable goods, unahin nila yung Secondary na lang tayo. Secondary lang kami. Paano yung mga gulay na yan? Kailangan din ng tao yan. Kaya nga po, nananawagan kami sa Matnog Port. Sana naman po maging patas tayo. Unahin nyo naman po yung mga perishable, mga gulay. Sana po maintindihan nyo kami. Maasahan po namin yung tulong nyo kasi mas malaki po ang malulugi sa mga farmers na galing pa po sa ibang lugar. Paubos na rin po yung budget namin kasi kung sana po kung matulungan nyo po kami at kasi talagang hindi po namin alam ang gagawin namin kasi masisira na po ang mga gulay namin. Yung iba pa nga po dyan, yung ibang gulay nila, binenta na lang po dyan sa may gilid-gilid para lang po hindi mabulukan ng gulay at makaiwas po sa pagkalugi. Bagamat wala pang pahayag ang Philippine Port Authority sa hinaing ng mga biyahero, kahapon pinayagan ng bumiyahe ang mga barko mula sa pantalan ng Matnog, Sorsogon matapos tanggalin na ang tropical cyclone signal sa lalawigan. Resty Gosmo, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, January 19. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Good morning, narito po ang ating update sa Bagyong Ada. Si Bagyong Ada ay humina palalo at naging tropical depression sa mga oras nito ay nasa layong 385 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Dahil humina at naging tropical depression ang bagyo, ang lakas ng hangin na malapit sa gitna ay umaabot na sa 55 km per hour. Samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 km per hour. At yung makikita sa ating latest image, yung kaulapan na dala ng bagyo ay unti-unti nababawasan kumpara nung kagabi. At itong kaulapan na ito ay hindi na po umaabot sa kalupaan. Sa mga oras din dito, wala po tayo na monitor ng malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kundi, inaasahan po natin yung mga isolated na mga pag-ulan. At sa ating forecast track ng Bagyong Ada, ganun pa rin po. Unting-unting lalayo sa kalupaan ang bagyo. At habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay hihina pa ito at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, January 21. So hindi natin inaasahan na lalabas pa ito ng bansa ng PAR ang Bagyong Ada. Kundi sa loob ng PAR, magiging low pressure area ang Bagyong Ada. Pero kahit na malayo ang bagyo, papalayo sa lupa, may naasahan tayo malalakas na hangin dulot ng amihan at itong indirect effect ng bagyo. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na hangin mostly sa Luzon. Ito ay sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Iloilo Islands, Cam Norte, Camsu, Catanduanes at Northern Samar. Bukas, araw ng Martes, January 20, inaasahan pa rin tayong malakas na hangin sa Batanes, Cagayan, Isabela,
Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Surigao del Sur. Sa araw ng Miyerkules, January 21, patuloy na yung mga karanas ng malakas na hangin sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Abra, Aurora, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar, ganoon din sa Eastern Samar, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Davao Oriental. So mostly po sa araw nito ay Luzon, Visayas at meron din sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil itong amihan sa kasalukuyan ay naapektuhan itong Northern Luzon. Pagdating ng bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, inaasahan itong paglakas ng amihan at maaaring itong amihan ay aabot hanggang Visayas. So kaya po minaasahan pa rin tayo malalakas na hangin ngayon hanggang Miyerkules, although itong bagyo ay inaasang hihina dahil sa paglakas ng amihan. Sa mga oras din to, wala tayong nakitang bagong LPA o bagyo sa loob ng PAR bukod sa Kiada o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 2 to 3 days, wala tayong inaasang mabubuong LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na makakapekto sa atin itong amihan na kung saan bukod sa magdadala ng malakas na hangin, mostly mararamdaman dito sa eastern section ng Luzon and Visayas, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan at dalasan ay mahihina hanggang sa tamtangang pag-ulan mostly sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So yan pong ating update sa binabantay nating bagyong Ada. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out. Ayun, meron tayong shout out. Una na po kay Rodrigo, JC, Belinda, kay Ben, Justin, Carl, Conrad, kay Jen, ayan, kay Sammy Cute, ayun, si George, si Ibar Dalosa, at syempre, kasama natin ngayon sa studio si Christian Lopez, si Jerickson Bunyag, at happy birthday kay Matt Santeco at kay Raymond Manzanares. Ayan. Shoutout din po kay Brad Armel Manalo ng lokal ng Victoria City from Negros Island. At nandyan tayo nung Friday and Saturday sa Bacolod City. So binabati po natin ang ating mga kapatid dyan po sa Negros Occidental. At kay Luel, ayan, shoutout din po sa inyo. Of course, kay Ma'am C, kay Ma'am Annie, get well soon po. At ganun din, shoutout din natin syempre si Ate Josa Ibanez, si Ate Adet, yung ating pong EP. At ganun din, of course, si Tita Nene La Pastora at ang aking may bahay, si Glenda, at sa aming unika iha, si Elisea. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Liberdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 6 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasambahay, kung meron po kayong mga istorya na nais po ninyong balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-19. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Oo, 26 na tayo ngayon, January 19, 2026. Ayan. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.